May mga klaseng tao na namimili ng taong nirerespeto. Na-encounter mo ba ito? Na kadalasan kung simpleng tao ka o mababang uri at walang titulo, hindi ganun kataas ang tingin ng ibang tao sa'yo or yung respeto nila sa'yo. So pag ganito ang nangyayari, paano mo makuha ang respeto ng ibang tao? Ang respeto ng tao ay hindi hinihingi, di ba? Kundi kusa itong ipinagkakaloob sa'yo. Ngunit, paano mo ito makukuha? Una, manindigan sa iyong sinasabi. Ika nga nila, honesty is the best policy or honest ka sa communication or pagkikipag-usap. Matutong tumupad sa pangako. Mapagkatiwalaan sa mga pangako. May isang salita. Gawin ang mga napagkasunduan. Matutong bumawi sa mga bagay na hindi natupad at syempre humingi ng paumanhin. Pangalawa, huwag sayangin ang oras ng ibang tao. Halimbawa, sa trabaho, kung ano man yung trabaho sa opisina, huwag kang malate dahil simpleng bagay lang yan para sa iba ang maging late. Pero nakakababa yan sa paningin ng iba kasi feeling nila sinasayang mo yung oras nila. Tapos irespeto ka nila kung nirerespeto mo o pinapahalagahan mo ang oras nila. Kung mahalaga sa kanila ang oras nila, huwag mong sayangin. Direkta ka, huwag paligoy-ligoy. Gawing madali para sa iba ang desisyon mo. Huwag mo silang pahirapan. Dahil pag pinapahirapan mo yan, parang matuturn off sila sa'yo, mawala ng gana hanggang sa bababa yung tingin nila sa'yo dahil pinapahirapan mo sila. Lalo na kung sila ay busy. Diba? 3. Huwag magsalita ng hindi maganda sa ibang tao. Kadalasan, sa halimbawa ngayon, napakataas ng tingin mo sa kanya. Pero kalaunan, pag may napansin ka na, ay, may pagkachismosa pala ang taong ito. So, pag nagsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, isipin niya, paano kaya kung ako din sa kalagayan nila? Paano pag hindi kami magkasama? Baka ginagawa din niya sa akin. So, bababa yung value mo sa paningin niya. Bababa yung respeto niya sa'yo or baka nga umabot sa punto na nawawala na yung respeto niya sa'yo. Iwasan makipag-chismis. Pag may di ka gusto sa isang tao, kausapin mo siya imbis na i-chismis. Kumprontahin mo siya na ito hindi ko ang hindi ko nagustuhan sa'yo. Kaysa malaman pa niya sa ibang tao kung anong mga bagay na hindi mo gusto, di ba? Huwag ipagsabi sa ibang tao ang bagay na di magandang nakikita. Iwasang makasakit sa ibang tao. Tapos, be honest. At saka dapat transparent ka sa pakikipag-usap sa iba. Yung honest na hindi nakakasakit. Kasi, oo, sabihin natin honest ka. Hindi porket dapat maging honest, kung ano yung nakikita mo na nakakasakit, sabihin mo na agad. Ika nga nila, choice of words. Pumili ka ng mga term, mga words na maaring mapagaan pero may matutunan siya at maaring matanggap niya yung sasabihin mo na hindi masakit sa kanyang kalooban. Number 4, huwag humingi ng paumanhin kung walang dahilan. Yung ibang tao kasi para mapadala yung usapan, mag-sorry na lang kaagad. Without knowing na, bakit nga ba talaga ako nag-sorry? Dapat mag-sorry ka, humingi ka ng paumanhin kung may dahilan, kung karapat-dapat. Ika nga nila, bigyan mo ng value, kahalagahan yung salitang sorry. Hindi lang basta bitawan mo ng walang dahilan, di ba? Dapat may sapat at tamang panahon at dahilan sa paghingi ng sorry. Pero kung talaga nagkasala ka, you have to say sorry. May ibang mga tao kasi na kahit alam nilang nagkasala sila dahil sa pride nila, ayaw nilang humingi ng sorry. Kailangan yung sorry na mula sa puso hindi yung galing sa utak. Kasi pag galing sa utak, hindi yan genuine, di ba? Dapat galing sa puso yung paghingi mo ng sorry. Manindigan sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Ang taong may paninindigan sa kung anong pinaniniwalaan niya, syempre, hatak din yun para magkaroon ng respeto ang isang tao sa'yo. Huwag matakot manindigan or panindigan ang paniniwala kung alam mong nasa tama ka. Siguraduhin mo lang na manindigan pero naroon pa rin ang respeto. Kasi yung iba parang nagmumukhang mayabang pag pinapanindigan niya na, tama ako, ito ang gusto kong masunod, ito dapat. Dapat, as I've said earlier, choice of words sa mahinahong paraan at huwag magmukhang mayabang. Panindigan mo na tama yung nasa loob mo, intuition mo, o yung suggestion mo, panindigan mo. Ipaliwanag mo sa kanila kung paano o bakit karapat-dapat na maniwala sila or paniwalaan yung or mag-agree sila sa kung ano yung pinanindigan mo. Disagree man ang iba, manindigan ka
basta sigurado kang nasa tama ka. Kasi pag ikaw ay isang taong may paninindigan, as long as you know that you have or you are in the right position, is nakakadagdag yun ng respeto sa isang tao. Bibilib sila sa'yo, ika nga nila. Number 6, huwag masyadong mabait. Of course, kailangan natin ng taong mabait dahil pag sinasabing, ay, ang bait niyan, gusto ko yan. Pero pag ang isang taong sobrang bait, nakakabawas ng respeto. Bakit? Kasi, once na sobrang bait ka at malaman nila sobrang bait ka, aabusuhin ka. Once na inaabuso ka, ibig sabihin nun, nababawasan yung respeto nila sa'yo. Dahil, syempre, yung tingin nila sa'yo ay kayang-kaya lang pala to. So, meaning, inaabuso ka, bumababa yung respeto. Kasi nga, pag sobrang bait ka, as I've said na, pag inaabuso ka niya, marami na sunod-sunod na yun. Sa umpisa, nag-uumpisa lang sa konting jokes na hindi maganda hanggang sa palalim ng palalim hanggang masana yung tao sa'yo. Isipin ng iba na playing safe ka, na sinasakyan mo lang sila. Pag may ayaw kang gawin o disagree ka, sabihin mo sa magandang paraan. Hindi yung sunod-sunuran ka na lang. Diba? Kasi nga, pag sunod-sunuran ka na lang, parang wala kang paninindigan, diba? Huwag masyadong mabait, maging totoo sa iba. Or huwag kang maging tuta sa ibang tao. Number 7, magsalita ka kung may panahon na hindi maganda ang trato sa'yo. Kasi may mga times na alam natin na hindi maganda yung trato ng ibang tao sa'yo. Magsalita ka, wag lang magtampo na basta-basta lang na mag-walk out. Kausapin mo, magsalita ka, sabihin mo, ipaliwanag mo na hindi ko nagustuhan yung sinabi mo. Sana wag mo nang ulitin. Pero syempre, choice of words pa rin ang kailangan. Pumili ka ng mga words na hindi nakakasakit. Ipaliwanag mo sa kanya na hindi na dapat maulit pa. Pero sa paraan na mahinahon at hindi natatapakan yung ego niya. Kasi may mga tao, lalo na mas mataas yung pride, ay hindi tatanggap ng paliwanag pag sinasabihan mo ng ganun. So, kung alam mong inaabuso ka, gaya ng sinabi ko, gumawa ng paraan para malaman niya, para hindi na maulit pa. Tapos, huwag manahimik sa lahat ng panahon. May panahon sa pananahimik at panahon sa pagsasalita. Number 8, manindigan para sa ibang tao. May mga tao kasi na basta-basta na lang magtampo, mag-walk out na hindi mo alam. So, kung ikaw yung nasa katayuan or nakakarinig or ikaw yung nakachempo na nandyan ka, tapos yung isang tao ay hindi kayang manindigan dahil feeling niya napakaliit niyang tao para sa isang tao na nakausap niya, ipagtanggol mo yung tao na yun. Manindigan ka para sa kanya. Kasi yung tao na pinagtanggol mo, itataas yung respeto sa'yo. Makuha mo yung respeto niya kasi ikaw yung nagiging tagapagtanggol niya. Huwag matakot sa konfrontasyon kasi hindi naman talaga maiwasan na magkakaroon ng confrontation, di ba? So huwag kang matakot kung may mga confrontation na mangyayari sa buhay mo. Pero ang mahalaga, dapat kumprontahin mo man ang ibang tao or kumprontahin ka, choice of words ika nga nila or sa diplomatikong paraan. Huwag yung magmukha ka ng rugged or walang pinag-aralan, di ba? Kasi ika nga nila, kahit gaano man kataas yung pinag-aralan mo, kung ugali mo ay hindi maganda, turn off. Ang respeto, ang value mo para value mo sa paningin ng ibang tao mawawala. Magpakatotoo, huwag gaya-gaya, di ba? Be inspired from the others but don't be exact duplicate of them. Kasi kung gaya-gaya ka, parang wala to. So ang respeto naman ng ibang tao sa'yo mawawala naman. Pwede kang gumaya pero with a twist or other version. Maging kapareho man pero syempre dapat panindigan muna version mo yon. Discover your own identity. Stand for what you are. Number 10, pagkamatulungin. Gawin ang mga bagay na kailangan o may pakinabang sa iba. Yung kusang loob or may initiative ka na gawin to. Pagkukusa, makipagtulungan, huwag palaasa sa iba. Tumulong sa mga gawain or either personal, sa trabaho man o sa bahay, sa kapamilya mo. Number 11, may tiwala sa sariling ideya or idea mo. Yakapin or embrace your own ability. Yakapin mo ang sariling kakayanan or yung sarili mong kakayahan or creativity. Ipakita sa ibang tao na may talent ka, that you have a great ideas. Na hindi lang puro asa ka, na kung ano yung merong iba, sige yan na lang kasi di ako marunong Dapat may ambag ka para naman magkaroon sila ng bilib sa sarili mo. Concern sa iba.
Show sympathy. When we say sympathy, iparamdam mo sa kanila na naintindihan mo sila, na nandun ka para sa kanila. Tapos, you have to show your empathy. When we say empathy, ipagpalagay mo, iparamdam mo sa kanila na, oo, naintindihan ko yung kalagayan mo. Kasi pinagdaanan ko rin yan. Kaya alam na alam ko ang nararamdaman mo. Ganon. Sympathy and empathy, hindi nagkakalayo. Ang kaibahan lang, sympathy is, nandun ka para damayan siya. Ang empathy naman is, iparamdam mo sa kanya na damang-dama mo rin kung anong nararamdaman niya dahil pinagdaanan mo. 'Di ba? Pahalagahan ang mga tao sa buhay mo, sa paligid mo, mapatrabaho man, bahay o eskwelahan. Ipakita mong may pakialam ka. Iparamdam mong mahalaga sila sa'yo. Mahalin at pahalagahan ang trabaho. Ipakita mong competitive ka. Alam naman natin na ang isang tao na competitive sa trabaho, competitive, effective, and efficient is lalaki or tataas ang tiwala or tingin ng ibang tao sa'yo kasi bilib na bilib sila, wow, ang galing, ang talino. Iisipin nila na asset ka sa company, 'di ba? So, ipakita mong competitive ka, na effective and efficient ka, na asset ka sa opisina or sa trabaho or sa kahit anong larangan, na mahal mo ang ginagawa mo, maging responsable sa trabaho to earn respect from the others. Number 14, totoong pagpapahalaga sa iba. Iparamdam mo sa kanila, ipakita mo ang extra effort para sa kanila, para maramdaman nilang pinapahalagahan mo sila. Number 15, makibahagi sa iba. Volunteer works. Simple lang, di ba, para sa iba. Ay, nagboluntaryo. Parang walang impact. Pero, sa mga nakatrabaho mo, sa mga taong nandun, na nakita yung effort mo. Volunteer, when we say volunteer, walang bayad. Di ba? Kasi voluntaryo mo inaalok yung tulong mo, yung sarili mo para sa kanila. Tataas ang respeto ng tao sa'yo. Tapos, magpakita ng kagandahang loob. Do something good. Diba? Give contribution. Magbigay ka ng kapakipakinabang para sa ibang tao. Para tataas ang tingin nila sa'yo. Kontrolin ang emosyon. Number 16. Huwag padalos-dalos. Hindi masama ang magpakatotoo pero dapat sa tamang paraan at huwag kalimutan ang self-discipline at self-control kung kinakailangan upang hindi makasakit ng tao. Oo, kasi ang tao na padalos-dalos ang emosyon o hindi kayang kontrolin ang sarili, maaaring makagawa ng hindi maganda. Ang nangyayari, yung taong nagawan mo ng hindi maganda, bababa ang value mo sa paningin niya. Nawawala yung respeto niya o kahit yung mga taong nakasaksi sa kung anong pinagagawa mo, pag hysterical mo, 'di ba? Kahit gaano karami yung mga bagay na nagawa mong maganda, pag gumawa ka ng mali, erase lahat 'yon. Kaya dapat you know how to control yourself or your emotion. Number 17, be inspiring. I-motivate ang iba. Tulungan mo sila na i-inspire na gawin ang mga bagay, maging supportive sa iba, sabihin mong kaya mo yan, 'di ba? Ipakita mong may tiwala ka sa kakayahan nila. Kasi simpleng bagay lang yung pag-encourage pero malaking tulong para iparamdam mo sa kanila na naniniwala ka na kaya nila, ba? Number 18, matutong tumanggi kung kinakailangan. Huwag sunod-sunuran at minsan huwag matakot tumanggi. Kung alam mong kailangang manindigan at sabing hindi pwede, gawin mo. Kasi nga, hindi sa lahat ng panahon ay puro ka lang oo. Ipakita mong pinapahalagahan mo ang oras mo, na hindi lahat ng oras ay maaaring kunin sa'yo or ng ibang tao. Number 19, irespeto ang sarili. Kung ang respeto ay nag-uumpisa sa sarili, alam natin yan. Kung di mo kayang irespeto ang sarili mo, paano ka irespeto ng iba? Diba? Kumilos na naaayon at may dignidad. Number 20, irespeto ang iba. Connection sa irespeto ang sarili. Kasi, irespeto ang iba para irespeto ka rin nila. Huwag tratuhin ang iba na kakaiba dahil sa katayuan nila sa buhay, itsura, pinagmulan, background, pananaw sa buhay. Kasi karamihan sa mga tao, pag nakita na ay hindi to ka-level, ay ang pangit niya, hindi ka respeto, huwag ganon. Kasi turn off yun. Paano kung ikaw yung nasa kalagayan? Ipakita mo sa kanila na mahalaga pa rin sila, di ba? Laging tandaan, lahat tayo ay pare-pareho, nangangailangan ng respeto sa isa't isa. Kung paano mo sila tratuhin, ganun ka rin nila irespeto, di ba?